Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubungan sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. At sa pagkakataong ito, sa pagbabalik ni Kristo dito sa sanlibutan, na maghahari siya sa loob ng 1,000 taon, na kasama niya ang kanyang mga katauhan. Upang malaman natin ang buong katotohanan, na sa ganitong paraan nilikha ng Diyos ang programa na The Kingdom of God, at sa pamamagitan ng tungkulin na consummation est, natapos na ang lahat. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na consummation est dahil natapos na ang gawain ng Diyos
sa nakalipas na 2,000 taon ni Kristo. Dahil ito naman ang ika-6 na libong taon mula noong nagkasala si Adan. Kaya nga sinasabi natin ito na 6,000 taon dahil tinapos niya ang kanyang mga gawain, at sa 7,000 taon dahil sa kanyang gawain. At sa 7,000 taon, ang Diyos ay magpapahinga, at masasabi natin uli na natapos na ang ika-6,000 taon at nandito na tayo ngayon sa 7,000 taon na ang Diyos ay muling magpapahinga. At dahil dito, kinakailangan ang mga tao na maging handa sa pagbabago sa kanyang sarili upang hindi na muling mangyari na habang ang Diyos nagpapahinga, yaon ay si Adan nagkasala. Ngayon na itayo na ang kaharian ng Diyos at ito na ang nakahanda upang papasukan ng kanyang sarili. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. At sa dito sa ating sorry po noon, medyo na samid ng kunti. At dito sa ating station radio sa radyo natin FM 103.1 Ubay, Bohol. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, nais ko po muna po magpasalamat sa aming mahal na guro na si Mahal na Hari Pilimon Oriam Bonanza, na siya po ang pinanggalingan ng kaalam na ito, mga kapatid. At na si Mahal na Hari Pilimon Oriam Bonanza. At ngayon po sa ating presidente sa kaharian ng Diyos, na si Haring Rocky Riam Bonanza, at sa kanyang kapatid na presidente rin sa sa ibang company sa PDDMC. Magandang hapon po sa inyo dyan, Haring Adolfo, at sa Royal Family, at sa lahat po dyan sa dapitan na nakakarinig ngayon, live tayo sa FB. Magandang hapon po. Ngayon po, dito po sa atin region, sa Region 8, ang ating mamahal na kapatid si Haring Juanito Macalisang, ang ating regional director ng Region 8. At dyan po sa kanyang mga kasama, si Haring Ruela Palma. Alam-laro na, si Rina Rosalinda Katipay. Magandang hapon sa iyo dyan, Rina. At si Haring Lorenzo Silagan. Magandang hapon dyan sa inyo, Hari. At sa kay Prince Carlo. Prince, magandang hapon. At sa lahat ng mga nakikinig namin na mga minamahal na taga-subaybay sa aming programa tungkol dyan sa kaharian ng Diyos sa Bohol, magandang hapon. At binabati ko pa rin po ngayon sa Mindoro, si Haring Jose Mitante, alam ko nakikinig sila ngayon. Si Haring Dani Bulusan, nakikinig din po sila ngayon dyan sa Tikaw, kay Haring Randy at kay Prince Dick. At sa lahat po ng mga nakikinig, magandang hapon sa ating lahat. Mga kapatid, no, itong programa namin tungkol sa kaharian ng Diyos, ito po ay paghusay sa lahat ng mga paniniwala po ng tao. Dahil po, kung ito'y ating pag-aaralan, marami pong tao ang mga nagtataka dito. Dahil sa pag-ikot-ikot namin sa buong Pilipinas, marami po kaming nakakasalamuha, nakakausap ng mga tao na parang suntok sa buwan sa kanilang paniniwala ang tungkol sa kaharian ng Diyos na ito. Dahil ang sabi nga minsan sa akin doon sa Mindoro, sa Sablayan, sabi sa akin ng isang tao doon na lay minister, Brad, di ba ang magtatayo ng kaharian ay Diyos lamang? Ay sino anya si Pilimon Riam Bonanza, bakit itinayo ang kaharian ng Diyos? Kaya nga sinabi ko sa kanya
Yun po ang dapat mong itanong sa iyong sarili. Dahil kung ating babasahin ang Bible at alamin natin sa Gawa 28:22, ano nga ba ang itatayo ng tao? Ano nga bang itatayo ng tao? Basahin niyo po dyan. Ang itatayo po ng tao ay sekta, na kung tawagin ay denomination nila. At doon po sila naniniwala sa mga doktrina na galing sa kanilang nakakataas. At yun ang kanilang pinaniniwalaan. Di po ba mga kapatid? Ngayon, ano nga ba ang itatayo ng Diyos? Kaharian. Di ba? Yun po ang sabi ni Daniel na itatayo ng Diyos ang isang kaharian sa langit. Kaya lang, ang pagkakaalam ng mga kapatid natin na mga mangangaral, lahat ng mga sekta sa buong mundo, hindi lang po dito sa ating bansang Pilipinas, na ang kaharian ng Diyos ay nasa kalawakan. Kaya nga marami po kaming mga nababasa sa social media, sa FB, na marami pong mga nangungutya o mga nagsasalita na hindi karapat-dapat tungkol sa kaharian ng Diyos. Na bakit daw kami nangangaral nga nandito sa lupa ang kaharian ng Diyos at samantala daw ay nasa kalawakan. Marami po ang mga, kung sa Bisaya, yung mga nagbiay-biay o mga nagbugal-bugal. Napakarami po niyaan. Ngayon po, kung atin po ito'y pag-aalamin, itong mga nangutya sa amin o sa kaharian ng Diyos, sa aral po ni Malnahari, na hindi nila matanggap. Marami po kaming nababasa na bakit kayo anya hindi maawa sa tao, na mangumbinsi, na maniwala sa inyo. Samantala itong kaharian ng Diyos na itinayo ni Malnahari, ito po ay may sukat. Kasi kung kayo'y naniniwala, kung ibabalik natin sa panahon ni Jesus, ano ba ang panahon ni Jesus? Ano ba ang kanyang ipinangaral tungkol sa kaharian ng Diyos? Kaya wala pong Diyos na babalik dito sa lupa o titira dito sa lupa na mangangaral ng mga praise the Lord, hallelujah. Wala po yan. Hindi po yun aral ng Diyos. Aral po yun ng sikta. Ang ipapangaral po ng Diyos ay kaharian. Kaya nga po, amin pong pinapatunayan sa inyo mula pa sa unang panahon. Pinapatunayan namin, marami po tayong mga katibayan na magpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay magmumula dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi nyo ba ito matanggap, mga kapatid? Na nandito sa Pilipinas? Mas katanggap-tanggap sa inyo yung sasabihin na nandoon sa kalawakan. Mas katanggap-tanggap sa inyo yan. Kaya nga inuutos ng Diyos. Mababasa po yan sa Mateo 6:33 na datapwat unahin muna ninyo paghanap ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin lahat. Kung makita natin ang kaharian. Pwede baga ang Diyos makipaglukuhan sa tao na ito'y inuutos niya una ipahanap na nandoon naman pala ito sa kalawakan? Sinong mga mensahero sa mga simbahan nga na makakapagpatunay na ang kaharian ng Diyos nasa kalawakan? Na mas matindi ito manamay o mangutya sa aral dito sa kaharian ng Diyos
Na samantala hindi muna nila tinitingnan yung aral nila kung gaano nila ito maipoprove na nandoon nga sa kalawakan dahil sila nga mismo hindi pa nakakarating doon. Isipin po ninyo mga kapatid, mula sa panahon ni Adam hanggang kay Noe, kay Abraham, kay Jesus hanggang ngayong panahon ito. Ang Diyos nangangaral sa tao na mayroong espiritu. Wala po ang Diyos mangaral doon sa kalawakan. Lahat ng mga kaganapan mula pa ng una ay dito sa lupa. Dito tayo naging tao sa lupa. Ay bakit ito'y sinasabi ninyong nandoon sa kalawakan? Palibhasa hindi nyo kayang hanapin ang kaharian ng Diyos na ito'y inuutos niya na una munang ipinapahanap ay inaagad yung sinasabi ay nandoon sa kalawakan. Ngayon, dahil dito naman tayo nagbabasa ng Bible sa lupa. Dito tayo nangangaral sa ibabaw ng lupa. Tayo ang nakakabasa. Tayo itong ating katawan at ang espiritu ang nangangaral at nagbabasa ng Biblia. Ngayon, dahil wala namang makakapagpatunay na ang kaharian ng Diyos ay nasa kalawakan, kundi ang espiritu lamang, ikaw na nangangaral na ang kaharian ng Diyos ay nasa kalawakan, mayroon ka ring espiritu, hindi rin ba sinasabi sa iyo ng espiritu mo na ay katawan ang kaharian ng Diyos, isasama kita doon dahil alam ko. Bakit hindi ba sinasabi sa iyo ng iyong espiritu na nasa kalawakan? Napakadamot naman ng espiritu mo na hindi sabihin sa iyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos sa kalawakan. Nasamantala, dito tayo nangangaral. Dito tayo nangangaral ng kaligtasan tungkol sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos dadalhin ninyo doon sa kalawakan. Wala pong sino mang makakapagpatunay, sino man sa inyo sa buong mundo nga nasa kalawakan ang kaharian ng Diyos. Buong mundo may mga Kristiyano. Paano kung sabay-sabay kayo magsabi na ang kaharian ng Diyos nasa kalawakan? Mayroon sa Japan, mayroon sa China, mayroon doon sa Middle East, mayroon sa Germany, sa Amerika, sa iba't ibang bansa. Nagturo, nagkasabay-sabay magturo doon sa taas na nandoon ang kaharian. Ay nasaan ba ang totoo na pagtuturo sa Pilipinas, doon sa kanila? Hindi nga ninyo napuputya ang sarili ninyong aral na wala nga kayong katibayan na nandoon sa kalawakan. Kami nga nagsasabi sa inyo ng totoo. Bagkus sasabihin ninyo, wala naman nagsasabi ng kasinungalingan, puro naman katotohanan. Kami nagsasabi mayroon kaming ebidensya, mayroon kaming basihan na nandito sa lupa. Napakasimple lang. Balikan natin ang si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Dahil hindi siya pinaniwalaan doon sa Israel. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mateo 21, 42-43. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Sinabi ba niya na aalisin sa inyong kaharian ng Diyos at ibibigay sa kalawakan? Hindi po. Anong sabi? Bansa. Ang tanong ko sa inyo, may bansa ba sa kalawakan? Di ba wala? Kahit nga barangay doon, wala eh. Maging bansa pa kaya? Paano magiging bansa ang isang lugar kung walang tao? Hindi po yung tatawagin na bansa kung walang tao. Kaya nga ang sabi, aalisin sa kanila ang kaharian ng Diyos. Bakit? Hindi si Jesus pinaniwalaan at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Bago pa man dumating ang panahon ni Jesus, isinulat na ni Isaias 24:15. Anong sabi? Kaya nga po hindi nakahari si Jesus sa Israel. Kasi nga po hinula na ni Isaias na aalis ang Diyos ay ipapaluwalhati. Anong sabi sa Isaias 24:15? Luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan
bagay ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Kaya nga, napakasimple lang sana mga kapatid. Ano? Saan pinapaluwalhati ang Diyos? Sa silanganan, hindi sa kalawakan. Sa silanganan sa mga pulo ng dagat. Kaya nga, kung kayo'y tutupad sa utos ng Diyos na inyong hahanapin ang kanyang kaharian, kahit kayo'y magsagwa, napakadali niyong makita dahil meron ng guidelines na nasa silanganan sa mga pulo ng dagat. Di ba? Dahil hindi naman pwede magkipaglukuhan sa inyo ang Diyos na mag-utos na hanapin tapos nasa kalawakan. Kung sasabihin naman, espiritu lang ang makakarating doon. Napakaramot ng espiritu na hindi sabihin ng katawan, sa katawan niya na ang kaharian nandoon pala sa kalawakan. Bakit sa panahon ni Noe, maraming namatay doon, naging espiritu ang tao? Bakit na lang hindi pinatay lahat ng tao upang ang Diyos maghari sa mga espiritu? Sipin nyo, tapos kami, marami ang mga nagbugal-bugal sa amin, marami ang nagtamay dahil hindi raw totoo. Kami nga nagsasabi sa inyo, may mga sukat ang aming mga sinasabi sa inyo. Kayo, puro lang kayo praise the Lord. Nandun sa kalawakan ng kaharian, wala kayong maituro doon. Maghapon ka magturo magdamag, saan doon ang totoong kaharian? Dahil ang daigdig man ang naikot, di man ang araw. Kaya nga isipin ninyo mga kapatid, kung itong aming aral na sasabi ninyo na hindi totoo, tingnan nyo muna ang inyong aral kung gaano rin kasinungalin. Kami nga mayroon basihan, mayroon kaming mapapatunayan, hindi kami nangingialam ng ibang aral. Kung sa bagay, isipin mo, kung kayo'y tunay na utos ng Diyos, ang tunay na utos ng Diyos ay nakakaalam sa lahat ng mga sekreto. Bakit? Mula kay Adan hanggang sa panahon ni Noe, 10 lahi yun. Mula kay Adan, Set, Enos, Kainan, Malaleel, Harid, Hinon, Patusalam, Lamed, Noe. 10. Mula naman kay Noe hanggang kay Sem, Arpaksad, Salah, Heber, Pilig, Rio, Nakor, Tari, Abraham, 20. Pagdating po kay Abraham, nandun si Isaac, Jacob, 22 si Jacob. Doon lumabas ang lahi ni Moises, sa lahi rin ni Jacob. 22 na, nasalin ng lahi, marami na uli ang tao. Kaya nga sinabi sa Biblia na lumipas ang unang lahi, at dumating ang panibagong lahi, ngunit ang lupa mananatili magpakailanman. Yun ang po ang teksto na yan. Doon po yun naakma sa sinasabi. Ngayon, sa panahon ni Moises, napakalayo na sa panahon ni Adan. Marami nang nangyari. Pero bakit alam ni Moises kung anong ginawa ng Diyos sa unang araw? Ikalawang araw, ikatlong araw, ikaapat, ikalima, ikaanim, hanggang sa ikapito. Nagsulat si Moses ng Genesis, diyan sa Exodo, diyan sa Leviticus, sa Deuteronomio, mga bilang. Kaya nga po yun ang tinawag na Pentateuch of Moses. 5, Penta. Tinawag yun na Pentateuch of Moses. Alam ni Moises kung anong ginawa ng Diyos sa unang araw. Kasi siya ang tunay na utos ng Diyos. Hindi ko naman sa pagmamayabang sa inyo. Sa panahon po ni Adan at ni Eva, walang ibang witness doon. Si Adan lang at si Eva at ang Diyos. Walang ibang witness doon. Anong taon nagkasala si Adan tsaka si Eva? Kay Diyos lang naman kaya ang nakakaalam niyan. Wala namang ibang tao doon. Ngayon si Malnahari, Pilimon Oriang Bonanza, siya ang nagbigay sa amin ng mga sukat ng panahon
at kung anong taon nagkasala si Adan, sinabi niya sa amin. Dahil ang wisdom o kaalam nga nandoon kay Jacob at kay Moises, dahil Diyos naman kaya ang nandoon, ay nandoon kay Malnare. Kaya nasabi niya kung anong mga sukat ng kapanahunan. Kaya nga po, yun ang tunay na utos. Hindi yung utos ng mga pagkukutya. At sinasabi nga sa Bisayang pagtamay o bugal-bugal. Kasi yung mga nagtamay o bugal-bugal, hindi yan sa Diyos. Kalaban po yan ng Diyos. Ngayon, tingnan mo ha. Saan galing ang aral ni Moises? Galing sa Diyos. Mula sa panahon ni Moises, na siya ang nagbigay ng mga utos sa tao. Kaya nga may tinatawag na 10 Commandments. May 10 utos. Siya ang nagtatak sa isipan ng tao upang sundin ang utos ng Diyos dahil yun ay galing sa Diyos. Mula doon sa panahon na yun hanggang sa panahon ni Jesus. Kung si Jesus inyong nakikilala na Diyos, mga kapatid, maliban lang sa mga grupo na hindi naniniwala, sa mga naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kung kayo may naniniwala na si Jesus ay Diyos, bakit siya inaway o kinalaban ng mga tao na nagsunod doon sa utos ni Moises? Isipin nyo. Basahin nyo dyan sa Juan 8:40 hanggang 42. Anong sabi doon ng mga iskriba at mga parisiyo? Hindi kami inaanak sa pakikiapig. Mayroon kaming Ama, ang Diyos. Kaya sagot ni Jesus, kung ang inyong Ama ay ang Diyos, iibigin nyo ako. Dahil ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Bakit hindi siya nakilala na siya ang Diyos? Itanong nyo sa isipan nyo, mga kapatid. Itanong nyo kung bakit hindi siya nakilala na Diyos. Na samantala inaralan sila ni Moises, mayroon pa tayong natatandaan sa sinasabing 10 utos. Bakit hindi siya nakilala si Jesus pagdating sa kanyang panahon? Ngayon, dumating ang panahon sa 1982. Itinatag ni Malnare Filemon Oriambunanza ang kaharian ng Diyos. Kasi kung bibilangin natin ito, bakit 1982? Kung ito'y imaminus mo ang 538 BC doon sa paghari ni Ciro sa Persia, i-minus mo yung 538 BC doon sa 2520, which is the appointed time of God, ang answer po yan ay 1982. Yun po ang sukat ng Diyos. Kaya doon itinatag ni Malnare ang Kingdom of God sa 1982 kasi ngayon ang kapanahunan dahil ang kahapon ay 538 BC. Ang ngayon po ay 1982. Yun po ang pagbabalik ng istorya doon sa Israel ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, kayo nga, wala kayong maibigay na sukat sa amin. Puro lang kayo, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Diyos. Kamu ang nagbugal-bugal sa Diyos. Kasi, pinupuri nyo ang Diyos sa inyong mga bibig, pero malayo sa inyong puso. Ngayon, isipin natin, mga kapatid, kung ating ito'y pag-aaralan at ating alamin sa panahon ni Jesus. Di ba, hindi nga siya nakilala. Hindi siya nakilala
doon sa Israel na isang Diyos. Kaya nga po, marami ang naging kalaban niya roon. Yung mga kumontra sa kanya, yung mga hindi naniwala sa kanya, lalo na yung mga nagsibat sa kanya o nagpako sa kanya, naniniwala ba sila na ang kanilang ginagawa ay mali? Di ba hindi? Anong kanilang sinasabi? Si Jesus ang naglabag sa batas ng Diyos, pero hindi nila alam na mismo si Jesus na yon ang Diyos na kanilang linalait doon, mga kapatid. Kaya bago po tayo ngayon manglait sa aral ng may aral, tingnan muna natin yung ating aral, baka masigit na lalaitin ng tao. Lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. Dahil kung alam lang ng tao na itong kaharian na itinayo sa aming mahal na guro, ito na ang totoo, ay sino man naman ang hindi gusto pumasok. Pero kung hindi kayo sa Diyos, kung kayo ay nabahagi doon sa kalaban ng Diyos, nakasara ang inyong mga tenga, hindi kayo makarinig at hindi kayo makakita sa katotohanan. Kasi para kayo doon sa kabila. Kaya nga anong nangyayari? Hanggang sa pagbugal-bugal na lang tayo. Pangungutya na lang tayo. O paglalait ng kapwa. Kaya nga isipin nyo mga kapatid, matagal po kaming nanahimik. Matagal po kami hindi nyo nakita sa social media, sa mga radio station. Bakit? Mayroon po kaming inaantay na mga panahon. Dahil ang gawain ng Diyos, may sukat. May go signal kung kailan niya gusto na ang kanyang mga alagad ay magtatrabaho. So ngayon, kung sa inyong pagkakaalam ay kayo ang tama, stay where you are. Wala naman nagpipigil sa inyo. Dahil ang kingdom of God, hindi po kami nang aakit ng tao. Hindi po kami nagpapaliwanag dito sa kahanginan upang lamang mang-akit ng tao. Ang amin pong hinahanap, yung totoong anak ng Diyos. Yung po ang aming hinahanap, mga kapatid. Ang hinahanap po namin ay ang totoong anak ng Diyos. Bakit? Ano po ang sabi sa banal na aklat? Na pinagtitibay ang mga kaluluwa sa mga alagad. At sila'y inaaralan na magsipanatili sa kanilang pananampalataya. At sa maraming kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sino ang pinapapasok sa kaharian ng Diyos? Ang kanyang anak. Ang kanyang lahi ng Diyos. Yun lang ang pinapapasok. Bakit? Sinasabi sa banal na aklat, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian ng Diyos buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Pinapamana ang kaharian ng Diyos. Kaya ang hinahanap po namin mga kapatid, hindi po member, may-ari sa kaharian ng Diyos, na siya ang magiging barangay king, magiging municipal king, at magiging provincial king. Yun lang po ang hinahanap namin, hindi po mga member. Bakit? Bakit barangay king, municipal king at provincial king? Kaya kami nandito naman kami sa region. Kaya yun po ang hinahanap namin, yung mga totoong anak ng Diyos. Na mga tagapagligtas.
nandito po sa kaharian ng Diyos ang sinasabing kaligtasan. Bakit? Malapit na po ang proyekto. Malapit na po mag-umpisa ang ating tinatawag na Philippine Deuterium Development and Corporation. Malapit na po mag-umpisa. Kasi sa pagtayo ni Mahal na Hari ng kaharian ng Diyos, kinumpleto niya ang kanyang mga gawain. Ang kanyang mga partiker sa kaharian ng Diyos, kinumpleto niya. Binigyan niya tayo ng kanya-kanyang mga gawain para tayo na lamang ay gaganap sa ating mga ibinigay na mga tungkulin. Kaya lang ang iba, walang kasiyahan, binigyan na siya ng parte, gusto pang agawin ang mayroong ng ipinarte. Hindi na kontento sa kanyang ibinigay na gawain, sinasaklaw pa ang gawain ng iba. Kaya isipin natin mga kapatid, Kaya nga, bakit sinasabi sa banal na aklat ay wala ng gutom, sa langit ay wala ng gutom? Hindi po yung langit na nasa kalawakan, mga kapatid. Yung sinasabi na langit, yung po ang masasabi natin langit. Kung saan ang Diyos nakatira, yun po ang langit. Kung ang Diyos tumira doon sa Eden, yun po ang langit. Kung ang Diyos tumira doon sa Jerusalem o Israel, yun po ang langit. Nasa ngayon ang ikatlong langit? Nasa silanganan sa mga pulo ng dagat. Nasaan? Ang langit? Nasa mga pulo ng dagat. Ito po ay aming pinapatunayan sa inyo na dito po sa ating bansa magmumula ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Hindi ba kayo natutuwa na hindi na kayo pupunta sa kalawakan? Papasok kayo sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, ang inyong espiritu na mayroong katawan. Hindi lang yung espiritu ang makakapasok sa kaharian ng Diyos na walang katawan. Kasi ang papasok sa kaharian ng Diyos, espiritu na mayroong katawan. Kaya kung espiritu ang papasok sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin, kawawa ang katawan. Dalawa kayong nagpakahirap, dalawa kayong nagluhod-luhod, nagnipis ng inyong mga tuhod sa kaluluhod-luhod sa simbahan, sa kasisigaw-sigaw ng praise the Lord. Tapos espiritu lang palang pupunta doon. Kawawa ang katawan. Dalawa kayo dito na naghirap. Pagkatapos, hindi naman pala kasama ang katawan sa kalawakan. Paano nga makakasama? Bakit? Meron ka bang pakpak para lumipad doon? Meron bang eroplano na pasaheroan para maghanap ng kaharian ng Diyos doon? Yun po ang isipin natin, mga kapatid, Napakahirap. Napakahirap, mga kapatid, kung hindi tayo magiging wise. Hindi tayo magiging matalino. Kasi po sa pagtayo ni Mahal na Hari ng kaharian ng Diyos, kinumpleto niya ang lahat. Itinayo niya ang Philippine Deuterium kasi nga anong sabi? Ang ikalawang Adan ay magbibigay buhay. Kaya nga ano yung buhay? Deuterium. I-research ninyo, kahit saan ninyo i-research sa internet, na dyan ang Deuterium ng Pilipinas na the future fuel of the world. Kaya nating supplyan ang buong mundo ng deuterium. Kaya nga kung ang ibang bansa ngayon yumaman dahil sa langis,
Ano pa kaya ang atin na walang pagkahibas? Kung sila nga yumaman sa ibang bansa na may hangganan, limit kung hanggang kailan yumaman sila doon. Kaya nga, sino ang naging alipin nila doon sa ibang bansa? Kasama ang mga Pilipino. Naging alipin kasi yumaman sila dahil sa langis. Kung mabuksan naman ang ating deuterium dito sa ating bansa, nakaready na ang ating mga barangay king, mga municipal king natin at sa mga provincial. Kaya yun ang sinasabi sa banal na aklat na ang Diyos maghahari sa mga hari sa lupa. Hindi yun maghahari lang ang Diyos na mag-isa. Paano siya magiging hari sa mga hari kung walang hari sa barangay, walang hari sa municipal, sa provincial, sa region? Kaya nga kinumpleto ni Mahal na Hari ang mga partakers sa kaharian ng Diyos. Kaya lang ang iba, ayun sa sinasabi ko kanina, walang kasiyahan. Walang kasiyahan. Mayroon na siyang katungkulan, nang aagaw pa ng katungkulan. Kasi hindi na kontento sa kanyang natanggap na galing kay Mahal na Hari. Yung iba nagpagawa pa ng mga certificate, pinapirmahan kay Mahal na Hari, pagkatapos binaliwala lang. Nagpunta sa ibang mga denominasyon, sa ibang sekta, dahil ang hinahangad ang posisyon. Hindi nila alam, matagal na sinasabi ni Mahal na Hari, pabalik-balik, walang hihigit na mga sekta sa gobyerno sa tao, lalo pa sa gobyerno sa Diyos. Kung ikaw ang barangay king dyan, walang hihigit sa iyo. Sino man ang nariyan. Isipin nyo ngayon, bawat mga magtatayo ng simbahan, saan magtatayo? Kahit sa city yan, kahit sa municipal yan, dadaan yan ng barangay. Sino ang kanilang pinagpapaalaman doon? Papaalam sila sa barangay captain. Pag hindi pumayag ang kapitan, hindi yan maitatayo ang simbahan. Dito sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, kung hindi papayag ang barangay king na magtayo ka ng simbahan yan, wala kang magagawa. Yun ang sinasabi ni Mahal na Hari na walang hihigit na mga sikta sa gobyerno sa tao, lalo na sa gobyerno sa Diyos. Dahil po, kung ito'y ating pag-aaralan, na sinasabi nga na maraming na kontra dito sa aral po namin na binigay ni Mahal na Hari sa amin, okay lang. Hanggat kaya nyo, kumontra kayo. Kung ang inyong mga espiritu ngayon kasama doon sa Israel sa pagpako kay Jesus, yun din ngayon ang inyong gagawin. Gusto nyo rin ipako ngayon ang Kristo. Pero doon kayo nagkakamali, mga kapatid. Mismo kayo nakakaalam na ang Kristo ngayon na babalik ay maghuhukom. Di ba? Alam nyo yan na ang Kristo ngayon na babalik maghuhukom. Ibig sabihin, hindi na yan magpapapako sa inyo dahil siya na ang maghuhukom. Ngayon, kung hindi kayo makaintindi nito, kayo na ang ipapako ngayon ng Kristo. Naintindihan nyo yan, mga kapatid? Sige lang, magpatuloy lang ang ating pagtamay o paglait sa mga nasa kaharian. Alam namin na marami ang mga nagbubugal-bugal dyan. Kaya ang iba nakikinig hindi upang maniwala, nakikinig yan upang tuisin ang kaalam para meron silang ika-counter na ibabato sa amin para lang sila makapagbugal-bugal sa aral na ito. Isipin niyo, mga kapatid, kung ang Diyos ang nag-utos sa inyo, hindi mangangaral ang Diyos na kayo ay magbugal-bugal sa kapwa-tao.
Bagko si Jesus nangaral, nangaral lang po siya tungkol sa kaharian. Sino ang kinakalaban ng tao? Doon binigyan ang mga iskriba at mga parsiyo, sudosyo, mga saserdote sa Israel. Sila ang naghahawak sa salita ng Diyos. Pero pagdating kay Jesus, kanilang kinalaban dahil hindi nila nakilala kung sino ang Diyos na kaharap nila. Bagko sila nag-aantay ng Diyos. Nag-aantay sila ng Diyos. Ngayon, Diyos ang kanilang hinahanap, Diyos din ang kanilang ipinako. Ang pagkakamali lang natin ngayon, kaya kung alam ninyo na ang Diyos babalik at maghuhukom, ibig sabihin, hindi na yan magpapapako sa inyo. Sinong ipapako ngayon? Kayo na hindi sasang-ayon sa gawain ng Diyos. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Kaya nga, kung ang tao nalalaman lamang na ito ang kaharian na itinayo sa aming mahal na guro, ito na ang dapat papasukan ng kanyang mga anak, ay baka kayo magkandarapa pumasok sa kaharian ng Diyos kung alam nyo lamang. Ngayon, kung ang alam ninyo ay nasa kalawakan, hindi nyo ito matanggap, ay pwede po kayong mag-una-una pamunta doon. Meron ngayong tao sa Amerika nga nagre-recruit para doon sa ibang planeta, sa Mars. Mag-apply kayo. Baka sakali malapit-lapit na doon yung tinuturo ninyo sa kalawakan na tirahan ng Diyos. Hindi nyo alam, mga kapatid, mula nung una, ang Diyos dito nagkikwento sa lupa. Mula doon sa Eden, na naging Mesopotamia, naging Babylon, ngayon ay Iraq, diyan ang Diyos nang galing. Diyan galing si Adan. Ngayon, doon uli si Abraham tumira sa Mesopotamia, na yun ang dating Eden. Ngayon, pinalipat siya doon sa Kanaan. Pagdating sa Kanaan, doon ni Abraham na ipanganak si Isaac. Kaya nga, nanganak si Isaac doon kay Sarah na anak ni Sarah na si Isaac na yun po ang naging Kristiyano. Na iyon po ang ating lahi. At naipanganak naman ni Isaac si Jacob at si Esau. Ngayon, kung ating lamang ito'y alamin, mga kapatid, isipin po natin itong aming mga sinasabi at yung ikumpara ninyo yung aral ng ibang sikta na puro lang doon sa kalawakan ang itinuturo. Walang kasiguraduhan kung nasaan. Kami nga itinuturo namin sa pamamagitan ng Biblia. Ngayon, isipin nyo, mga kapatid, kung kayo ang magtago ng kayamanan sa isang lugar, kahit hating gabi puntahan nyo yan, kayo ang makakakuha. Pero kung kayo hindi nagtago ng kayamanan na yon, kahit tanghaling tapat, hindi nyo yan makikita. Kaya nga, ako na magpapatunay sa inyo mismo na ang itinayo ni Mahal na Hari na kaharian, ito na po ang ipinatayo ng Diyos. Maniwala kayo, salamat. Kung hindi, salamat. Pero walang buntot na nasa unahan. Lahat na buntot ay nasa hulihan. Kaya nga, kung aalamin nyo lamang, kung ito'y alam nyo lang kung ano ang paparating na biyaya ng Diyos. Kung kayo kahit maging barangay leader lamang o maging barangay king, napakalaking bagay po. Napakarami pa ngayong bakante sa lahat ng region, mula sa barangay
hanggang municipal, provincial, napakadami pa pong bakante. Kaya kung kayo'y mga anak ng Diyos, mag-isip-isip kayo. Basta kami, sinasabi namin sa inyo, hindi po kami nang aakit. Kaya kung kayo ay katawan ng Diyos, mararamdaman ninyo. Kaya nga anong sabi ng banal na aklat sa Juan, nakikilala niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tupa. Nakikilala niya ang busis ng kanyang mga anak. At nakikilala din ng kanyang mga anak ang busis ng kanilang ama. Kaya kung kayo ay tunay na inutusan ng Diyos, ang masasabi ko lamang, alam ninyo ang mga kapanahunan. Kasi kung hindi kayo ay utos ng Diyos, wala kayong ibang alam kundi magbugal-bugal o manamay, o mangkutya o manglait sa aral na ito. Pero isipin nyo muna, bago kayo manglait, isipin nyo muna kung ano ito. Kaya nga inuulit ko sa inyo, yung lay minister na nagtanong sa akin, bakit itinayo ni Philemon Riambunan sa ang kaharian ng Diyos? Na Diyos man ang magtatayo niyan. Kaya nga sabi ko, yun din ang isipin mo. Kung bakit niya itinayo, sino siya? Lahat ng sikta sa buong mundo nagtayo ng kanilang denominasyon. Bukod tangi itong the kingdom of God. Maraming kaharian dyan na narehistro, pero may tinatawag na highest kingdom, higit pa yan sa Diyos. Kaya nga ang Diyos, yun ang kataas-taasan. Kung mayroon pang hihigit sa Diyos, ay hindi na yun sa Diyos. Yun na lang ang alamin ninyo. Kaya ang higit sa hayop ay tao. Ang higit sa tao ay Diyos. Kung mayroon pang hihigit sa Diyos, ay kayo na lang ang nakakaalam kung sino yung mahilig humigit sa Diyos. Kaya nga, ano nga bang itatayo ng tao? Basahin nyo ang Gawa 28:22. Sikta ang kanilang itatayo. Tingnan ninyo ang aral ng sikta at tingnan nyo rin ang aral ng Diyos. Kung ano ang aral sa kaharian. Iba ang aral sa kaharian at iba ang aral sa sikta. Ang aral ng sikta, ang kaharian nandun sa kalawakan. Mamatay muna ang tao bago maligtas. Walang nakakaalam pagparito ng Diyos. Paano nga malalaman kahit nasa harapan mo na ang Diyos, dahil hindi mo naman matanggap, talagang hindi mo makikita ang Diyos. Walang pagkakaiba yan. Basahin nyo nga yung Juan 7:27 hanggang 28. Nandoon na si Jesus, nangangaral sa mga sinagoga. Kanyang ini-emphasize na siya na ang Kristo, na dumating siya na ang Diyos. Eh mayroong nakaintindi doon. Nagbulong-bulungan ngayon. Anong sabi? Basahin nyo, Juan 7:27. Anong sabi dyan? Di ba pagpaparito ng Kristo ay walang nakakaalam? Samantala nasa harapan na nila ang Kristo. Ang kanilang sigaw, wala pa rin nakakaalam. Eh kahit banggain pa sila ni Jesus dyan, hindi nila talaga alam. Dahil nakapikit ang kanilang mata siguro. Kahit dilat ang mata nila, ay hindi nila makita si Jesus. Kasi yun ang kanilang salita na walang nakakaalam. Ang sulat sa Biblia, mula pa yan ng una, naisulat na yan na walang nakakaalam. Paano ngayon kung mayroon nang nakakaalam? Pwede bang sabihin, oy, meron na pala nakakaalam, dagdagan mo na yung Biblia? Bakit kulang ba yan? Hindi kulang ang Biblia, mga kapatid. Kompleto na yan. Paano pala kung ngayon meron na nakakaalam? Pwede bang idagdag yan? O, meron na pala nakakaalam yan, idagdag natin ito. Kaya nga, mayroon na tinatawag na revelation. Pagpapadayag, pagbutyag, para ipaalam na sa tao kung ano ang gawain ng Diyos.
Ngayon, sasabihin pa rin natin walang nakakaalam. Kaya anong sagot ni Jesus? Ako'y nalalaman ninyo kung taga saan ako. Datapat ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Lalo na nung sinabi ni Jesus. Juan 6:38, anong sabi ni Jesus? Ako'y bumaba sa langit. Sinabi ni Jesus, bumaba siya mula sa langit. Anong sinabi ng mga Hudyo na kasama niya, mga kababayan niya doon? Dahil si Jesus Hudyo rin naman. Anong sabi ng mga eskriba at mga parisiyo? Sa Juan 6:42-43. Nakikilala namin yung ama mo at ang iyong ina. Bakit mo sinasabi na galing ka sa langit? Ibig sabihin, iba yung langit na tinutukoy ni Jesus at iba yung langit na tinutukoy ng mga parasiyo at eskriba. Dahil kung pareho ang kanilang tinutukoy, nagkaisa sila ng tinutukoy o binabanggit o pagkakaalam, hindi sila magdidebate at walang kukontra doon sa sinabi ni Jesus. Isipin nyo? Basahin nyo mga kapatid, Juan 6:38. At saka 6, Juan 6:42-43. Kung anong sagot ng mga Hudyo doon. Sinabi nila, nakikilala namin yung ama mo at yung ina. Paano mong sinasabi na naggaling ka sa langit? Ibig sabihin, may langit na alam ng mga eskriba at parasiyo at may langit din na binabanggit si Jesus kung saan siya galing. Kaya sinabi niya, bumaba siya mula sa langit. Di ba? Ang pagkakaalam ng mga eskriba at parasiyo na langit, ang kalawakan, tulad nitong pagkakalam itong mga nanlalait sa amin na ang kanilang kaharian nandun sa kalawakan. Pareho ang inyong aral doon sa mga parasiyo at eskriba. Kung ang mga eskriba at parasiyo yun ang nagpako doon kay Jesus, ngayon kung gagawin nyo pa rin yun, kayo na ngayon ang ipapako ng Kristo. Kung gagawin nyo pa yun. Kasi ang sinasabi ni Jesus na langit, saan ba siya galing na langit? Hindi nyo ba alam, siya ba nagmula ang Diyos paggawa ng kanyang istorya? Doon siya sa Eden. Doon siya sa Mesopotamia. At ngayon, nandito na siya ngayon sa Pilipinas na langit. Di ba kayo natutuwa? Napakadali mag-travel. Napakadali makarating ng Pilipinas. Kung kayo may nasa ibang bansa, pwede kayong sumakay ng eroplano, makakarating kayo ng Pilipinas. Pero kahit dito lang kayo sa Pilipinas, ano man sakyan ninyo, kung hindi kayo maniniwala, hindi kayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Pero kahit magsagwan lang kayo, kung interesado kayo makarating sa kaharian ng Diyos, mararating ninyo. Kaya yun ang isipin natin mga kapatid, na makikilala nyo kaya ang mukha ngayon ng Diyos, kung ano yung kanyang mukha? Ilan libong taon na mula nung si Jesus nawala. Sa tingin ninyo hanggang ngayon, makilala nyo kaya anong mukha ni Jesus? Kung mayroon ngayong kamukha tulad yung inyong mga sinasamba-samba sa inyong sambahan ngayon, kung mayroon ngayon ihambing, ito, kamukha naman to ni Jesus, pero baka ito hindi si Jesus? Kasabihin nyo naman, maraming Kristong bulaan na darating. Yun pa rin ang inyong babasahin dyan. Anong mukha niya? Sino nakakaalam sa mukha ng kanyang pagbabalik? Meron pang sinasabi nga dyan, ang ikalawang Adan na babalik ay magbibigay buhay. Basahin nyo dyan sa Korinto 15, 44 hanggang 45. Ang unang Adan ay naging kaluluwang buhay, ngunit ang ikalawang Adan, siya ang magbibigay buhay. Paano kung magkasabay si Jesus at saka si Adan, dumating dyan sa pinto mo, kumatok? Yung isa magsasabi, ako si Adan, bibigay buhay ako. Ang isa naman, ako si Jesus,
maghuhukom. Saan ka ngayon mamimili? Ay di, mga kapatid, na tapos na ang oras na ibinigay po sa atin, ay papasalamat ako sa lahat ng ating mga taga-subaybay o taga-pakinig sa ganito pong oras, ganitong araw, ganitong istasyon, dito sa istasyon na radio natin, FM 103.1 sa Ubay. Maraming salamat mga kapatid na babalik pa rin kami sa programa sa Kingdom of God sa pamagitan ng aming mahal na guro na si Malnahari Filemon Oriam Bunansa. Magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.